Ay, kumusta kayong lahat diyan mga kababayan 'no? Welcome back sa News Info PH at, sa mga bago pa lang, welcome dito sa ating, community mga kababayan 'no at, 'wag mo kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang, updated sa mga maiinit na videos na ating, ina-upload araw-araw mga kababayan. So, welcome na welcome 'no at, paki-comment naman kung, taga saan ka kababayan para alam ko kung saan nakaabot itong, ating, videos 'no. At eto na nga mga kababayan 'no, nalalagay sa malaking problema ngayon ang COMELEC dahil nagsayang lamang ito ng halos 150 million pesos na pera ng bayan 'no, mga kababayan. Dinisqualified kasi nitong si, COMELEC Chairman Garcia ang ilang mga kandidato sa darating na eleksyon 2025 mga kababayan 'no. At, minamadali nilang iprenta ang mga balota para hindi na masama yung mga, dinisqualified nila, na kandidato mga kababayan 'no. At yun nga mga kababayan nung naglabas ng desisyon ang, Korte Suprema mga kababayan 'no, at na isama sa balota ang mga kandidatong, nakakuha ng Temporary Restraining Order or TRO mga kababayan 'no. Dahil nga, eto nabigyan ng, TRO, so kailangan silang masama sa balota dahil, mali yung pag-disqualified nito mga kababayan 'no, ni, Garcia. So kailangang magreprinta ng, mga balota etong COMELEC mga kababayan. Pero yun nga mga kababayan, dahil sa pagmamadaling magprinta nitong, COMELEC, sa pamumuno ni, Garcia mga kababayan, at hindi na nila hinintay yung, resulta nung, ah, restraining order 'no na, ilalabas ng, Korte Suprema mga kababayan. Kaya nung nalabas, nakaprinta na sila ng halos 6 million na balota at ay nagkakahalaga lamang ito mga kababayan ng 150 million pesos. Isipin niyo mga kababayan 'no, etong, kababalaghang ginagawa nila mga kababayan 'no. Isang halimbawa na dito yung, pag-disqualify ng lahat ng mga kandidato, sa pagka-kongresista sa First District ng Leyte kung saan kandidato dito si Martin Romualdez mga kababayan. Dito lumalabas na tila sinigurado nila ang panalo nito ni Tamba mga kababayan dahil nga, wala na itong kalaban sa darating na eleksyon mga kababayan 'no. So parang, may, magic na ginagawa sila dito kaya siguro minamadali nilang iprinta yung mga balota kahit wala pang, hatol yung Korte Suprema dun sa mga dinisqualified nila 'no. Isa nga dun na sa dinisqualified nila yung inendorso ni, President Duterte 'no, ni dating President Duterte. Dinisqualified nila mga kababayan 'no. Hindi natin alam kung anong basehan nila sa pag-disqualified is hindi naman 'yan, pa-file ng candidacy kung, hindi 'yan rehistrado sa lugar nila. So yung mga kababayan dapat at talagang maparusahan itong, si COMELEC Chairman Garcia at, maimbestigahan sa mga, nangyayaring, ganito sa COMELEC 'no dahil ito'y, lantaran na panggagago sa taong bayan at sinayang lang ang pera ng taong bayan sa mga nasayang na balota mga kababayan. Isipin niyo, 150 million 'no ang, nasayang dito. So hindi maliit na halaga 'yan mga kababayan. So ito sabay-sabay nating panoorin itong, pagbutata ni, Ted Filon dito kay Garcia mga kababayan 'no. Dahil, yun nga dapat itong, sagutin nila ng, tama at, dapat, managot talaga ang dapat managot dito. So ito mga kababayan sabay-sabay nating panoorin ito. Ang, kanilang, ang paliwanag nitong si Garcia mga kababayan sa nangyayari. Importanteng isyung pambayan dahil ito po may pakialam tayo Mm. because halalan po ito at May pakialam talaga tayong lahat. may karampatan pong gastos din ito. At tayo po ang gumagasta dito ha. Chairman Tayo, George, tama, tayong gumagasta dito mga kababayan, yung 150 million, Pilipino ang nagbabayad diyan, 'no? Tayong mga Pilipino. good morning po at pasensya na po sa amin pong istorbo sa inyo.
Magandang umaga po, Sir Ted, at sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Okay, ano po ang implikasyon nito ng ipinalabas pong desisyon ng Supreme Court para po pigilan kayo na idiskwalipika ang ilang pong kandidato nasyonal at lokal dito po sa usapin po ng paghahanda sa halalan? Please go ahead. Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, 5 po yung na-issue na temporary restraining order ng Korte Suprema. Although hindi pa po namin officially received pero announced na po, 4 ay local at 1 po ang national. Sa local po, Sir Ted, wala pa naman po kami problema kung tutuusin doon sapagkat, Sir Ted, hindi pa naman kami nag-iimprenta doon sa mga lugar kung saan nahandun yung mga local candidates. Dito po sa national, medyo ito po yung nagkaroon. Nakapag-imprenta na po tayo ng mahigit 6 na milyon na mga balota. Nako, At 6 na kung milyon saan na ang kahapon po naimprinta. nagdesisyon kagad Grabe, tayo mga para kababayan, ikangay no? maampat ka. Bakit kasi minamadali at hindi hinantay yung desisyon ng Korte Suprema, no, nang hindi magkaproblema? At isipin niyo naman, mga kababayan, no, isipin naman ito, kung hindi kung walang hidden agenda itong ginagawang kababalaghan, no, kung walang kababalaghan itong si Garcia, bakit minamadali niya masyado? Hinantay niya muna yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman to tanga, abogado din naman to siya, mga kababayan. Pero nagtanga-tangahan siguro dahil nga siguro may mga nag-uutos na madali nito at ito namang si Garcia ay utusan lang din, no? O, hindi natin alam, no? Kung ano talaga yung kanilang plano, mga kababayan, kung bakit nagkakaganyan. So nasayang yung 150 million dahil dito sa kanilang ginagawang kababalaghan, mga kababayan. Kaagad ang dugo ay pinatigil po natin ang printing dahil kung magko-comply po tayo sa PRO, kinakailangan po isama yung pangalan ng kandidato po na nakakuha ng restraining order. So, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, mababaliwala po yung lahat ng mga na-print na natin ng mga balota. Babaguhin po namin, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, yung pong election management system. Sistema po kasi yan eh. Babaguhin ang database, magkakaroon ng bagong serialization, and therefore, may mga proseso pa po kami i-undergo kasama yung trusted build bago po namin muling pasimulan yung pag-iimprenta ng balota. Okay, sige po. So, yung po kasing, 'di ba, para di ba may ano 'yan, sa amin may hulma 'yan, yung printing ng balota, no? So, magkakaroon po ng pagbabago dito pati ho doon sa mga numero maaapektuhan ngayon, 'di ba? Kasi po itong payagan na pong tumakbong senador, may corresponding siya numero, etc., etc. Plus pati po doon sa mga local na nakahanda na for printing, ganun din po mangyayari, Chairman. Ano po? Tama po kayo, Sir Ted. Babaguhin po natin yung mga bilang, yung mga numero Grabe, dyan po sa napakarami pang ano ballot dito. bases po natin. Problema In fact po, Sir talaga Ted, itong mga pagka po kababayan, natin no? lahat ng ballot bases ng buong Pilipinas, kasama rin po yung mga ballot bases sa abroad, ay kinakailangan natin baguhin upang maisama yung pangalan ng national candidate po na yan. Opo, opo. And then kasi nga po kahit po ito ay ano po lamang restraining order, hindi pa din ito final sa usapin talaga ng disqualification. So meaning maaaring tumakbo but at the end of the day baka din po magkaroon dito ng resolution eventually nga with finality kung disqualified pa talaga ang kandidato o hindi. Tama? No. Pwede po mangyari Okay. yan, Sir Ted. Okay, Pero sige. siyempre po, ang isang PRO, Sir Ted, Ma'am DJ, ay immediately executory. Yes, sir. Yes, sir. Kailangan mag-comply kaagad ang COMELEC na subject sa MR. Okay, sige po. Chairman, hindi ho siguro ako makapagtatanong ngayon agad-agad kung magkano ang nasayang na pera dito? Sir Ted, i-estimate na po natin 22 Grabe. pesos ang isang balota, mahigit pong 6 na milyon yung 6 pong na mga milyon, balota mga na kababayan, imprenta no? natin. Pagkatapos, siyempre, Sir Ted, yung pong mga ginamit ng mga ink, mga papel, at napakadami po naming tao ang involved sa verification ng mga balota po. Individually po kasi bine-verify ang mga balota, tama ba yung size, tama ba yung kulay, tama ba yung mismo mga pangalan na nakalagay diyan. Ipa po yung pagpapasok ng bawat isang balota sa lahat po ng mga makina na naandun po sa NTO. So more or less, yan po yung ating pong involved dito po sa mahigit 6 na milyon ng mga balota. Opo, doon pa lang po sa balota, that's 132 million kung 22 pesos times 6 million. Ano po, doon pa lang po yan sa mga balota, hindi pa Balota kasama pa yung lang labor, yan. etc. Yung ginastos pa Chairman, sa mga kailan manpower. po Grabe. kayo nagdesisyon sa diskwalifikasyon nito pong partikular po itong sa pagkasenador? Kailan po ito inihain sa kataas-taasang hukuman para lang ho natin malaman po, with all due respect sa ating mga maestrado, kung gaano nga dapat kaimportante mas mabilis sana ang desisyon?
Kung napansin niyo po, Sir Ted, kahit nung ako'y nakakapanayam nyo, sabi ko po as early as before the first week of December, tapos na po kami sa mga national. Eto mga kababayan, no, ang nakakagigil, no. Irit lang natin mga kababayan. So, eto nakakapaglumo. Yung ating bansa mga kababayan ay lubog na lubog sa utang, no. Nung maupo itong si President Bongbong Marcos mga kababayan ay mas doble triple ang tinaas ng utang ng Pilipinas. Hindi natin alam anong nangyayari, anong pinagagawa nitong mga politikong to, mga kababayan, no. Kung tatakbo puro pababain ng presyo, kung kesyo-kesyo kung anong mga sinasabi nila mga kababayan, no. Tapos pagka nakaupo na, wala naman nangyayari. So eto dismaya mga kababayan, no. At nakakagalit talaga dahil nga palaki ng palaki yung utang ng ating bansa dahil sa kanilang pinagagawa. Aksaya naman sila ng aksaya ng pondo ng bayan, no. Etong 150 million, napakalaking halaga yan mga kababayan, no. Isipin niyo 'yun, no. Ay ang makapagawa ng malaking resort diyan, no. 150 million inaksaya lang nila, parang nagtapon lang sila nung ganun. At parang wala lang din sa kanila dahil siyempre hindi naman pera nila 'yan, pera ng taong bayan 'yan, no. Pondo doon na naman 'yan na mas lalong naghihirap kaya tumataas yung presyo ng bilihin. Actually mga kababayan, hindi naman talaga tumataas ang presyo ng bilihin, no. Bumababa ang value ng pera natin. Ganon ang paliwanag diyan mga kababayan. Yung pera natin halos wala ng value, no. Dahil nga dito sa inflation na ginagawa, dahil sa mga utang ng ating bansa at aksaya-aksaya ng pera itong mga pulpul na politikong 'to, no. At tapos sabayan pa ng mga kurakot na mga politiko, no, mga kurap diyan, no. Katulad ng sa AKAP mga kababayan, no. Isipin niyo yung AKAP, isang harap-harapang korapsyon 'yan mga kababayan. So mga hindi nakakaalam, dapat ito ma-share niyo yung video na 'to mga kababayan para mapanood ng maraming Pilipino at mai-share din nila, no, na itong AKAP ay harapang korapsyon, no. Pinapalabas lang nila mga kababayan na para sa mga ordinaryong Pilipino yung AKAP, no. Tapos ang totoo niyan ay pambubulsa lang din nila at gagamitin sa kanilang pamumulitika at personal na interest, no, pambubulsa mga kababayan. So siyempre magkakaroon sila ng pakitang tao, no, for documentation, maibibigyan talaga nila ng AKAP, iilan-ilang tao, tapos yung iba mga damis na, no, mga ano na. Ganyan yung mga diskarte nila mga kababayan. So dapat matigil yan, no, at imbestigahan talaga itong mga korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno ngayon, mga kababayan. Eto, napakalaking pera itong sinasayang nila. National candidate sa pagkandidato sa senador. Ibig sabihin, yung 117 ay dineklara po namin nuisance up to the end bank level. In fact, akin po sinasabi no na ito ang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng komisyon na wala po kaming wala kaming nuisance petition na nakapending sa COMELEC national man at local. Yung pong mga local naman, Sir Ted, mga first week ng December ay atin na pong nadesisyonan kaagad lahat yan up to the end bank level upang hindi makasama yung pangalan ng mga panggulo o panglito lamang at walang real intention to run for public office. Opo. So, meron ba kayong naaalala, tandaan niyo ho ba kung kailan po ito idinulog sa Supreme Court? Because I'm sure binigyan ho kayo dito ng notice para po magbigay ng inyo pong reaksyon kung sakali man. Siyempre po, Sir Ted, yung pong lahat ng mga yan ay nakapag-file kaagad, dapat mag-file kaagad pagkatapos namin ma-issue at least 5 days after the promulgation ng decision sapagkat kinakailangan nga nila makakuha ng TRO. At the same time, Sir Ted, wala pa po kaming notice, hindi pa po kami nabigyan. Ito po lang kung sakasakali ang first time kapag po lumabas yung TRO na makakatanggap po kami ng order na magkomento o ano man po yung iuutos sa atin ng Korte Suprema. Okay, sige po. So kailan po kayo naglabas po ng inyo pong resolution and bank sa disqualifikasyon po nitong kandidato sa pagkasenador? Mga ano pa po yun, November, third week po ng November, Sir Ted, na ilabas na po natin yan. Okay. Sapagkat pagkatapos po namin ng lahat ng national candidates, sumunod naman po yung mga local candidates. Sige po. Okay, sige. So, So yung mga kababayan, grabe, napaka malaking problema talaga itong nangyayaring pagsayang ng pera ng taong bayan dito sa
kailangang magreprinta ng balota, mga babayan. Isipin nyo, 150 million sinayang lang netong ano na to dahil sa mga disqualified nilang kandidato na nabigyan ng restraining order, mga kababayan. So ayun mga kababayan, hanggang dun lang reaction video natin. At paki-comment na lang yung iyong opinion at reaction dito sa video na ito. At huwag nyo kalimutan na i-share ang video na to, mga kababayan, no, para mapanood din ng maraming Pilipino saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat, mga kababayan. Hanggang sa susunod natin na video, mag-ingat kayo lagi.